Dalawang bagay ang nagbago ngayong umaga na kailangan ng bawat Pilipino na malaman. Una, ang Li-06 ay nag-upgrade mula dari patungo sa medium chance ng pag-unlad sa loob ng 24 oras, habang ang Typhoon Francisco ay nananatiling aktibo sa loob ng ating EI. Ikalawa, ang Pag-asa ay naglabas na ng Weather Advisory numero 1 para sa Tropical Cyclone Francisco, nagtatala ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan para sa Batanes at Cagayan bukas at sa Miyerkules. Ang pinakahilagang bahagi ng ating bansa ay naghaharap ngayon ng dalawang magkaibang weather threat ng sabay-sabay. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong espesyal na Typhoon Francisco update para sa Lunes, ika-22 ng Hunyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang weather situation na nagiging mas komplikado sa bawat oras. Na may Typhoon Francisco na patuloy na sinusubaybayan sa loob ng ating at ang Li-06 na nagpapalakas ng kanyang chance ng pag-unlad. Simulan natin sa pinakabagong status ng Typhoon Francisco. Simula alas 8 ng umaga ngayong araw, ang Typhoon Francisco, na may internasyonal na pangalang Mekhala, ay patuloy na sinusubaybayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa mga nakaraang advisory, ang Francisco ay may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 140 kilometro bawat oras na may mga gust na umabot sa 170 kilometro bawat oras. Gumagalaw patungong Hilaga ang kanluran sa mabilis na bilis. Ang bagyong ito ay inaasahang mag-peak sa pagitan ng 160 hanggang 170 kilometro bawat oras bukas, habang ito ay gumagalaw sa loob ng 350 hanggang 450 kilometro sa silangan ng Cagayan at mga kalapit na isla. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes, Cagayan at Babuyan Islands, ang Typhoon Francisco ay patuloy na lumalalapit. Ang wind signal numero 1 ay nananatiling nakahoist sa inyong lugar mula kahapon. Ang mga stormy na kondisyon ay inaasahang mag-peak sa Miyerkules, ang pinakamalapit na punto ng bagyo sa ating bansa. Tiyakin na ang lahat ng inyong mga paghahanda ay natapos na ngayong umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong impormasyon mula sa Weather Advisory numero 1 para sa Tropical Cyclone Francisco. Ang Pag-asa ay naglabas ng Weather Advisory numero 1 para sa Tropical Cyclone Francisco mayong alas 5 ng umaga, na naglalaman ng heavy rainfall outlook para sa mga apektadong lugar. Bukas, ika-23 ng Hunyo, ang Batanes at Cagayan ay inaasahang makakatanggap ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan. At sa Miyerkules, ika-24 ng Hunyo, ang Batanes at Cagayan ay muli ay inaasahang makakatanggap ng 50 hanggang 100 milimetro ng ulan. Ito ay isang napakamakabuluhang rainfall outlook. Ang 50 hanggang 100 milimetro ng ulan sa loob ng isang araw ay isang seryosong halaga ng precipitation na maaaring magdulot ng flash floods at landslides sa maraming lugar. At ang katotohanan na ang ganitong halaga ng ulan ay inaasahan sa dalawang magkakasunod na araw, bukas at Miyerkules, ay nagpapataas ng kahalagahan ng paghahanda ng lahat ng mga residente ng Batanes at Cagayan. Ang Pag-asa ay nagbibigay diin na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas sa mga bundok at mataas na lugar. Nangangahulugan ito na kung ang forecast ay nagsasabing 50 hanggang 100 milimetro, ang mga lugar sa bundok ng Cagayan at Batanes ay maaaring makatanggap ng higit pa dito. Higit pa rito, ang mga epekto sa ilang lugar ay maaaring mas malala dahil sa significant na nakaraang ulan. Para sa mga lugar na matagal nang umuulan sa nakaraang ilang araw dahil sa habagat at sa mga nakaraang weather systems, ang lupa ay maaaring saturated na nagdadala ng mas mataas na risk ng flash floods at landslides. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang weather system na kailangan ng lahat ng ating atensyon ngayong umaga. Ang Low Pressure Area 06C ay kasalukuyang sinusubaybayan sa loob ng Philippine Monitoring Domain, at ngayong umaga ay nag-upgrade ang kanyang chance ng pag-unlad mula dari patungo sa medium sa loob ng susunod na 24 oras. Ito ay isang makabuluhang pag-upgrade na nagpapakita na ang sistema ay nagsisimulang mag-organize at nag-develop. Para sa lahat ng Pilipino, ang presensya ng Li-06 sa loob ng ating monitoring domain, kasabay ng Typhoon Francisco, ay nagpapakita ng isang napakaaktibong weather period para sa ating bansa. Kung ang Li-06 ay magpapatuloy na mag-develop sa mga darating na araw,
ito ay maaaring magdagdag ng karagdagang weather hazards sa mga lugar na kasalukuyang nakakaranas ng mga epekto ng Francisco at ng pinahusay na habagat. Ang patuloy na monitoring ng parehong sistema ay napakahalaga sa mga darating na oras at araw. Para sa mga lugar sa labas ng Northern Luzon, nais naming ipaalala na ang pinahusay na southwest monsoon na dulot ng Francisco ay patuloy na nagdadala ng malakas na ulan at malakas na hangin sa Western Visayas, Western Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Ilocos Region. Ang flash floods at urban flooding ay posible sa mga lugar na madaling mabaha sa mga lugar na ito ngayong araw at sa mga darating na araw. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, at sa buong Northern Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at urgent. Ang 50 hanggang 100 mm ng ulan sa bukas at Miyerkules ay nagbibigay sa inyo ng isang malinaw na timeline ng kung kailan ang pinakamapanganib na kondisyon ay maramdaman. Tiyakin na ang lahat ng mga evacuation activities para sa mga residente sa high-risk areas ay natapos na ngayong umaga. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay fully on standby. Tiyakin na ang inyong mga emergency supplies ay sapat. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats sa mga darating na araw. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, Western Luzon, Western Visayas, at Ilocos Region na kasalukuyang apektado ng pinahusay na habagat, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang malakas na ulan at malakas na hangin ay patuloy na mararamdaman sa inyong lugar ngayong araw at sa mga darating na araw. Manatiling mapagmatsyag at handa para sa posibilidad ng flash floods at urban flooding. Ang Pag-asa ay magpapatuloy na subaybayan ang parehong Typhoon Francisco at Lil 06C at magbibigay ng mga updated na advisory sa bawat makabuluhang pagbabago sa alinman sa dalawang sistema. Ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa at ng kanilang local government units para sa pinakabagong impormasyon. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Francisco ay nandito. Ang Lead 06 ay lumalalakas. At ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto sa mga darating na araw. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.